Pwedeng maputol ang kamay ko, pwedeng mapuputol yung braso ko. Galingan nyo sa pag-aaral dahil hindi biro ang buhay dito sa Korea. Kung ngayari, sinusundot ka sa puwet, o sundutin mo din siya sa puwet, parang gano'n. Nasa Pilipinas pa ako, maraming expected na inaasahan ko dito sa Korea. Makakaipon ako dahil sa laki ng sweldo, matutupad namin ang mga pangarap namin. Pero hindi pala ganun kadali dahil maraming challenges, maraming gastos, maraming utang ang mangyayari bago ka makapunta dito. Bago nga pala ako nakapunta dito ay nanggaling ako sa bansang Taiwan. Tapos ako ng isang kontrata doon ng 3 years, and after noon, pumunta naman ako ng Japan. Nakapagtrabaho ako ng 11 months doon. Nag-resign ako dahil dumating yung COVID-19. Bumaba yung production namin dahil hindi makalabas ng bansang Japan. At ayun, 3 days to 2 days na lang ang pasok namin per week. Ang sahod namin is hindi na sapat para makaipon at matupad ang mga pangarap namin. So nag-decide ako na umuwi ng Pilipinas. At ayun, hanggang sa makarating ako sa bansang ito. Napunta ako sa isang family business. Ang sahod ko doon ay hindi kalakihan. Nag-try ako na magpaalam sa aking boss nung ako'y 4 months pa lang, and ako'y nagpa-release at nakahanap ng bagong company. Naging trabaho ko sa unang company ko. Ako ay nag-i-spray doon gamit ang spray gun. Nag-i-spray kami ng non-stick sa isang tarpaulin dahil ito'y magiging pang-saklob o pang-balot doon sa poste upang hindi siya dikitan ng mga sticker. Tapos mabait naman ang amo ko doon. Super bait dahil kung ano sabihin mo is papayagan ka niya kahit umabsent ka. Tapos sa pangalawang company ko naman na ito, mas blessed ako dahil nakuha ko kung ano yung gusto kong sahod. Kumbaga, ito na yung chance ko para makaipon, matupad ko yung mga pangarap ko. Isang malaking pasasalamat ko sa Diyos. Ako ay press machine operator and alalay ng operator, ganun. Ito'y delikado dahil sa isang pagkakamali ko lang, pwedeng maipit yung kamay ko. So, maputol. Pero dahil sa pangarap ko, sa dedikasyon ko, hindi ko na inintindi yun. Isinantabi ko na yung pag-iisip ko na yun para sa pamilya ko. Okay naman sila. Kaso, parang sa atin lang din kasi sa Pilipinas eh. Meron mga siraulo, meron mga okay, meron mga loko-loko, mga bully, ganun. Depende na lang siguro sa pagkikisama mo sa kanila. Kasi mayroong mga case dito na EPS na sinasaktan talaga ng amo, hinahampas, binabato, ganun. Worst case na yun. Pero hindi ko naman naranasan yung mga ganung uri ng mga pananakit. Isang tip siguro, loko-lokohin mo lang siya kung ano yung ginagawa niya sa'yo kasi bibiruin ka niya sa una eh. Pag binibiro ka niyan, ibig sabihin nakikipagkulitan siya sa'yo. So kung ngayari sinusundot ka niya sa puwet, o sundutin mo din siya sa puwet, parang gano'n. Gantihan mo lang siya para makasundo mo siya, parang gano'n. And kung mainit naman yung ulo niya, wag mo na biruin. Mahirap ang trabaho ko dito dahil unang-una, kamay ko ang nakasalalay. Isang pagkakamali ko lang, pwedeng maputol ang kamay ko, pwedeng mapuputol yung braso ko. Talagang focus lang talaga sa trabaho. Hindi biro ang magtrabaho abroad dahil malayo ka nga sa pamilya. Alam ko na iniisip nyo, malaki ang sahod dito sa Korea. Sa mga sahod naman na yon, hindi ko naman madaling kitain yun eh. Ang sahod ko dito is, sumahod ako ng 3 million dito sa bagong company ko. Dati sa lumang kong company, sumasahod lang ako ng 1.6 million and wala akong balak magtagal dito dahil una-una pamilyado akong tao. Gusto kong makasama yung mga anak ko habang maliit pa sila, and gusto ko ako yung mismo mag-guide sa kanila kung paano mabuhay, kung paano sila lumaki, kung paano sila makipag-communicate sa tao. Gusto ko ako talaga yung magmo-mold sa kanila. Yung father figure. Father figure para sa kanila. And siguro by the grace of God, tutulungan niya ako na makamit ko yung mga pangarap ko. Makamit ko yung mga pangarap namin ng asawa ko bago ako pumunta dito. Bless ako dito sa company na to dahil mababait ang mga Pilipino dito. Pero hindi naman lahat ng company dito is ganun eh. Hindi lahat ng company dito is ganun yung kalagayan. Dahil meron mga company na mas maraming Pilipino, ibig sabihin mas marami kang pakikisamahan. Mas maraming iba't ibang ugali. Okay naman yung mga Pilipino talaga dahil kalahi mo yun eh. Pero kung toxic kasi, may ibang kasing toxic na makakasama ka, makakasalumuha ka. Parang Pilipinas lang din yan eh.
papayo ko lang sa mga taong gustong mag-Korea, galingan nyo sa pag-aaral dahil hindi biro ang buhay dito sa Korea. Maraming challenges, maraming pagsubok sa buhay. Diyan pa lang sa Pilipinas is mahirap na makapag-apply dito sa Korea. So kailangan nyo na talaga mag-aral na mabuti. Kailangan nyo isa puso at isa isip ang mga bagay na ginagawa nyo, ang mga bagay na gusto nyo. Dahil pagdating nyo dito, hindi biro ang buhay dito. Sa pag-communicate pa lang sa mga Koreano is hassle na. Hindi biro. Kaya kailangan nyo mag-aral ng mabuti. At magbaon ng mahabang pasensya. Oo, at magbaon ng mahabang pasensya and magtiwala lang kayo sa Panginoon. Yun lang. Malaking pasasalamat ko kay Pastor Choi na nagkukup sa akin nung ako'y release pa dahil alam ko siya ang tumutulong sa mga Pilipinong release dito sa South Korea, hindi lang dito sa Ansang kundi sa buong South Korea. Maraming na siyang tutulungan. And kami nagpapasalamat po sa inyo, Pastor Choi. Taos puso po kami nagpapasalamat and sa mga taong tumulong sa akin, sa mga taong nakasama ko sa shelter ni Pastor Choi. Siya nakapulot ng wallet ko. Shout out nga pala. Baka pwedeng pakibalik po, pakisoli po sa police station para po hindi na ako kumuha ng bagong ARC. And salamat nga pala sa asawa ko na laging sumusuporta. Simulat sa pool pa lang. Salamat. I love you. I love you.